Dalawa na ang autism ko. So, gumagawa na ako ng therapy area dito sa loob ng bahay at inaaral ko na rin ang pagiging therapist, guys. Kaya ito, i-share ko sa inyo yung area na nabuo ko. Today is Kuya Leonard's birthday. Happy birthday! Happy birthday! Kaunting update sa therapy namin ni Kuya Leonard. So, matagal na kami nag-stop doon. So, ngayon lang ako nakapag-vlog kasi ulit kasi pansin ko kasi sa YouTube ko, wala namang nanonood, pang ako lang naman nanonood, kaya na-appreciate ko yung mga nagsasubscribe sa akin na mga isa or dalawa, na-appreciate ko yun kasi yun yung nag-encourage sa akin na ituloy yung channel kong to. And kasi sa Facebook ako nagfo-focus kasi doon, di ba, hindi naman mahirap maghanap ng views sa Facebook. Matagal na kaming nag-stop sa therapy ni Leonard kasi sobrang mahal. So, 1,000 sa isang session, hindi afford sa simpleng mamamayan na katulad ko, di ba, mga certified tambay man tayo dito. So, wala kasi akong work talaga kasi gusto kong tutukan yung mga bata. So nag-stop kami ng therapy, guys, pero nagte-therapy ako dito sa loob ng bahay kasi ang ginagawa ko, di ba, napansin ko kasi may book silang binibigay, di ba, kapag nagte-therapy sila, may libro sila na sinusulatan. And then, ang ginagawa ko, sinisearch ko kung ano yung mga sinusulat nila kung ano yung mga ginagawa nila. So, ang ginagawa ko, lahat ng sinusulat nila, nire-research ko kung paano gawin. Tapos, yun yung ginagawa ko dito sa loob ng house. So, parang nagte-therapy na rin kami dito sa loob ng bahay. O, di ba? Nakatipid ako, pero tuloy-tuloy yung therapy ng mga anak ko. And, okay, so yun na nga, si baby girl, yung isang anak kong babae ay na-assist na nga siya, and level 2 siya. So, kung si Kuya Leonard na level 3, kailangan niya ng behavior therapy and SPED. Pero siya, behavior, SPED, and also kailangan niyang occupational. So, ang ginagawa ko, since nagtitherapy ako dito sa loob ng bahay, ipapakita ko sa iyo yung setup ng house namin. So, meron na akong therapy area dito sa loob ng bahay. So, talagang bumili ako ng mat na to. Binili ko lang to sa Lazada kasi mas mura sa Lazada. Also, kailangan ng table. So, meron naman akong table and 2 chairs kasi isa sa anak ko and isa sa akin. Kailangan daw kids chair kasi para makakaupo sila ng maayos. Yan, mga toys, talagang nag-invest ako guys sa mga toys. So, this is ito yung level 2 ko na autism. Ayan. Diba? Pero love naman yan si baby girl. So, ayan, meron din siya dito mga puzzle. Bumibili ako ng mga puzzle. So, sinadya ko mga wood talaga ang binibili ko kasi mahilig sila magpunit ng paper. So, kasi tulad nito, 15 pesos lang bili ko nito sa Lazada. Okay naman siya. So, okay naman siya. Pero wood siya, pero dinidikitan siya ng paper sa ibabaw. So, ayan, tuklap na. Diba? So, ito buo pa siya. Ito, inaumpisahan nila. Kaya perfect talaga. Yan, kaya perfect talaga wood. So, ayan, nabili ko to sa Mr. DIY. Kasi, anong tutuklapin nila dyan? Purong wood yan, nakapintura yan. Also, this one. Yan, bumibili ako nito. Ayan, so hula hoop. So, hindi man nila ginagamit yung hula hoop. Ginagamit namin yan for crawling. So, ipapakita ko din sa inyo minsan kapag nag-therapy kami, dito sa bahay. And then, eto, since hindi na kaya ng budget ko yung trampoline, guys. So, ito lang naisip kong alternative. Kasi kailangan nila sa occupational therapy, diba? Para active sila. It really helps. So, marami siyang gamit. Favorite din yan ni baby girl. So, ayan. Isa to. Ito, guys. Kailangan to nila. Yung mga eggs. Kasi, kailangan sa fine motor skills yan. Ito pala yung nuts and bolts. So, nabibili ko lang to sa Lazada. Mura lang po mga to. Actually, nakamura ko sa Lazada eh. Ang layo ng diferensya compare dito sa mga physical store na napuntahan ko. Ang mga shapes. Tapos ito yung ginagamit sa sand clay kasi binilang ko sila ng sand clay. Ayan, this is the sand clay guys na binili ko. Actually, dalawang kulay ito, pink at green. Ayan. It helps kapag malapit na sila mag-tantrums. Binibigyan ko sila nito, kumakalma sila. 75 ang bili ko nito. So, ayan, ini-screw ko lang siya dito para fit na fit din sa wood. And then, pwede na silang mag-shoot kasi isa din yan sa suggest ng research ko. Ayan, may ring sila. Dahil may ring, syempre may balls.
So, ayan, madami pa akong mga toys na nabili para sa kanila. So, hindi ko na iisa-isahin ngayon. Ipapakita ko na lang sa inyo yung therapy namin, kung paano ko tinetherapy yung mga anak ko. So, dalawa to sila. Hindi ko sila pwedeng pagsabayin, guys. Hindi effective. So, gusto ko mas effective. Napapansin ko mas effective and mas nakakapag-focus sila kapag one-on-one. Kaya, isa-isa sila. So, alternate na lang sila everyday. So, minsan, nakakapag-skip ako kasi sa dami ng work din, diba? But anyway, I'll try my best para ma-therapy silang dalawa, at least 1 hour a day. Kasi dun sa therapist talaga, ang ginagawa nila ay, ano, diba, 2 hours every session. So, ako, 1 hour ang siniset ko, pero usually umaabot ako ng 1 hour, 1.5 hours. So, kaunti pa lang nagagawa namin noon. So, hindi naman daw kailangan na madaming mga gawa per session ang mahalaga na gawa nila. So, I'm not sure today kung makakapag-therapy kami ni Kuya Leonard kasi today is his birthday. Hindi ko alam kung paano i-celebrate kasi wala na kaming budget. Baby girl, mahulog ka dyan. Oh, favorite nila nito. Kailangan kasi ng space daw. So, naisip ko, kailangan ng space. Parang comfort space nila. So, ginawan ko sila ng comfort space para anytime, pwede silang magpahinga. Pag na-overwhelmed sila, na-overload, so dyan sila. Oh. Ayan. So, actually, bibilhan ko sana sila ng yung mat na soft. Nakita ko sa Lazada, pero nung pag ko, wala na, hindi na kaya ng budget ko. So, 3,000 lang ang budget ko overall. Ayan, as ang dami ko nabili, in fairness, sa 3,000, ang dami ko nabili, guys. Ito pa lang, this is worth almost 400. Sa Lazada yan. Sa authentic store naman yung nabilhan ko. Itong bouncing ball. Oh, so yun pa lang, di ba? Bouncing ball pa lang, tsaka yung mat, magkano na to? Mat, almost 1K ang biniginastos ko nito. Yeah, almost. Hindi naman siya umabot, pero almost mga 800 plus siguro ganun. So, masasabi ko naman na yung therapy ko dito sa bahay, guys, ay effective. Kasi napapansin ko dati kapag nagtitherapy si Leonard, pag uwi namin, nangingialam na siya sa mga gawaing bahay. So, ganun din kapag nagtitherapy kami dito, after noon, kumbaga hindi ko na kailangang utusan, matik na siya naghugas ng plato. Actually, nangaagaw pa nga siya ng brush pag naglalaba ko kasi gusto niya din nangingialam ng which is hindi normal sa kanya yan. Kaya talagang nakakatuwa na kahit wala akong ginastos sa loob ng bahay, di ba? Nagawa natin. Wala na. Sinira mo na yan. Kuya! Oh, yun lang talaga. Oy. Kalaban. Ninira ng toys. So, ayan. Ito yung calming, nila. Calming yan ni Kuya. Malapit na siya mag-tantrums kanina, so hindi pa kami tapos mag-therapy. So, binigyan ko muna siya nito. Kasi dito siya nakakalm. Malaking tulong to kapag yung anak niya ay magta-tantrums para hindi matuloy yung tantrums nila. Mas-switch yung mood. Ayan, kalmado na ulit siya. Tapos later, itutuloy namin yung aming mga gagawin. Malungkot na yan kanina eh. Aligaga siya. Ngayon, okay na.